Oy, BRP Sierra Madre, inaayos na ng AFP at anti-submarine helicopter idideploy sa West Philippine Sea. Oy, so inaayos na daw mga kapatid o kinukumpuni na yung ating BRP Sierra Madre na isinadsad doon sa Ayungin Shoal noong 1999 pa. Mga tol, ito yung dahilan kung bakit laging may ginagawa yung China no, tuwing nagre-resupply mission tayo dyan. Dahil ayaw nilang ang ipakumpuni yan mga tol. No, ayaw nila yung magdadala dyan ng mga building materials o construction materials o pangkumpuni dito sa barkong to. Pero ito, bibigyan natin ng reaction video syempre mula rito kay Maharlika TV. Yan, kung nakikita ninyo mga tol, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Inaayos na ng Armed Forces of the Philippines ang BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Nangyari ito sa kabila ng paulit-ulit na panggigipit ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas sa tuwing magsasagawa ang mga ito ng resupply mission kasabay ng pagdadala ng mga materyales sa Ayungin Shoal. At anti-submarine helicopter ng AFP i-deploy sa West Philippine Sea. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Noon pang 1998, sadyang ipinadala at isinadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagsisilbi itong military outpost ng Pilipinas sa Bahura at tirahan na rin ng mga sundalong nagbabantay sa lugar. Ngunit sa tagal ng nakabalandra ng barko, kinakalawang na ito at nanganganib ng lumubog. Kung kaya't sinimula na itong ayusin at muling pinatibay ng AFP. Hello, tingnan nyo. Tingnan niyo yung kalagayan ng ating outpost, mga kapatid. Outpost. Sundalong nagbabantay sa lugar. Ngunit sa tagal ng nakabalandra ng barko, kinakalawang na ito at nanganganib ng lumubog. Kung kaya't sinimula... Biruin mo, maglalakad ka rito sa ibabaw. Siguro yun yung sa deck, no? Deck ng barko. Delikado, mamaya bigla ka lumusot, dito ka babagsak, 'di ba? So kailangan na talaga siyang kumpunihin 'di ba? Nakakaawa yung kalagayan ng ating outpost mga tol. Kayang-kaya naman siguro ng ating gobyerno na pondohan para makapagpatayo na talaga ng ng permanent shelter o permanent outpost na talaga na pwedeng natauhan ng ating mga kasundaluhan mga tol. Ang kailangan lang talaga natin lakas ng loob, tapang mga tol. Kailangan meron tayong backup dyan. Dala-dala natin yung ating arbitral ruling na pinapakita natin sa lahat ng pipigil, sa lahat na magtatangkang pumigil mga tol, na etong lugar na to na nasasakop ng exclusive economic zone ay legit na pag-aari ng Pilipinas ayon sa international na batas. Kaya walang sino mang bansa ang pwedeng humadlang dahil ang hinahadlangan nila hindi ang Pilipinas kundi ang international law, mga tol. Kaya dapat yung international law na yan, meron silang mga pulis din no? Yung pulis pang buong mundo na pwedeng mag-implement ng batas na yan. Kasi kung wala mag-i-implement ng batas, ang batas ay parang lang yan, sulat hangin lang yan. Walang silbi, mga tol. Walang silbi 'yon. Halimbawa na lang sa isang bansa, no, may batas nga, wala naman nagpapatupad. Walang mangyayari doon sa batas na 'yon. So dapat dito sa batas na 'to, kung meron mang international law, dapat may nag-i-implement niyan No, so tuloy natin 'to. na itong ayusin at muling pinatibay ng AFP. Ayon kay General Romeo Bronner, ang Chief of Staff ng AFP, nakakalungkot makita ang living condition ng mga sundalong nasa BRP Sierra Madre kung kaya't kinakailangan na umanong ayusin ito. Naroon na rin daw ang mga construction materials para sa pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng barko, mga material na dati nang sinabi ng China na haharangin nila. The living condition of our soldiers in the area. It was sad to see the state of the living conditions. So we're trying to improve that, but by making sure that they have at least decent sleeping facilities. Kung makikita mo yung kalagayan nila mga tol, no? Kaya ano na yan, 24 years mga kapatid na ganyan ang kalagayan
Diba? So, etong mga sundalo na to, biruin mo, ang tagal nilang nahihiwalay sa pamilya nila. Siguro, hindi ko alam kung may signal dyan o wala, pero nakakaburyo dyan siguro, no? Kasi wala kang ibang pupuntahan, kundi yun lang yung barkong yun. Tapos delikado pa sa lahat, ibang mga pwesto, di ba? Imagine mo kung madideploy ka dyan, no? Araw at gabi, isang tanawil lang makikita mo, no? No? Decent dining facilities, internet. We can just do superficial repairs on it. Isang magandang hakbang ng AFP mga kapatid na panatilihing maayos at matibay ang BRP Sierra Madre. Ito ang magsisilbing marka ng ating soberanya na nagpapakita sa China na atin ang Ayungin Shoal. Malaking problema kung mawawala sa bahura ng Ayungin ang barkong ito. Dahil kung magkataon mga barkong pandigma ng China ang idideploy dito at walang duda na mas lalong pahirapan para sa atin ang pumasok sa lugar. Patuloy pa ring iginigit. Mga tol, once na mawala yung BRP Sierra Madre na nandiyan dyan, hindi na ulit mababawi yan ng Pilipinas. Hindi na ulit makakabalik ang Pilipinas dyan, mga tol. Kasi one day lang siguro dadagsain na talaga yan ng barko ng China. Tapos baka isang buwan lang may islang nakatayo na dyan. May may artificial island na nakatayo dyan, mga tol. May mga structure na nakatayo dyan. Kaya talagang kailangan manindigan ng Pilipinas na hindi aalis dyan, no? Ng China na sa kanila ang mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas ng China ang idideploy dito at walang duda na mas lalong pahirapan para sa atin ang pumasok sa lugar. Patuloy pa ring iginigit ng China na sa kanila ang mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas kagaya ng sa Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Sinabi ng mga ito na nasa kanilang soberanya ang mga islang inaangkin daw ng Pilipinas. Bunsod ito sa ginawang matagumpay na pagtaboy ng Philippine Navy sa kanilang warship na nooy pumasok sa area ng Pag-asa Island. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, iligal ang pag-ukupa ng Pilipinas at pagtira ng mga Pilipino sa Pag-asa Island na tinawag naman nila sa pangalang Zhongye daw. Seryoso umano itong paglabag sa soberanya ng China at nasa tama umano ang ginagawang pagpapatrolya ng mga Chinese warship malapit sa isla. Ngunit buwelta ni Secretary Gibo Teodoro, ang China ang mga squatter sa ating teritoryo. Ayoko naman matawa dahil bastos naman. Pero itanong mo sa kanila kung ano yung sabihin. Sasabihin nila siguro indisputable sovereignty ng South China Sea. Ilan na naniniwala to? Ang illegal occupation ay kanila. Pag kinoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation no? Pero yung nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone, sila ang squatter, illegal occupants dito. Kahit batang musmos naiintindihan yung ganyang bagay di ba? Kahit batang musmos naiintindihan. Ewan ko kung anong mga nasa utak ng mga hindi nila magets Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ewan ko kung bakit ayaw. Nagbabala rin si Teodoro na mayroong bansang posibleng nagtatangkang pahinain ang ekonomiya ng Pilipinas. Plano rin umano nito na sirain ang pagkakaisa ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Hindi niya pinangalanan kung anong bansa ang nagbibigay ng panganib. There's always the possibility, whether through covert money transfers and other means. I don't think the Philippines is exempted from that kind of phenomenon. Especially now, where bigger nations are going on a diplomatic frenzy, no? Particularly to divide ASEAN. Ayon naman kay US Ambassador Mary Kay Carson, asahan daw ang mas maraming joint patrol ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hindi raw nakikita ni Carson na magkakaroon ng matagal na presensya ang Amerika sa West Philippine Sea. We have three important agreements that govern our relationship. And that's the Mutual Defense Treaty, the Visiting Forces Agreement, and the Enhanced Defense Cooperation Agreement. And outside of those three foundational agreements, that doesn't include space for the presence of U.S. troops on a long-term basis here in the Philippines. So I don't envision that. Sa pagiging agresibo ng China mga kapatid, kinakailangan talaga ang walang humpay na pagpapatrolya sa West Philippine Sea upang mas mabantayan ang kanilang illegal na panghihimasok rito. Kaya naman upang mas mapaigting pa ang seguridad sa lugar, i-deploy ng Philippine Navy ang kanilang AW-159 Wildcat anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea. Ayon kay General Bronner, may kakayahang makadetect at umatake ang helicopter na ito sa mga submarinong illegal na pumapasok sa
teritoryo ng bansa. Nagtataglay daw ng torpedo ang AW-159 Wildcat chopper. May kakayanan ngang umatake sa mga madedetect na submarine. Ang tanong, aatake ba? Yun ang tanong eh. Hindi yung may kakayanan eh. Ang tanong, gagawin ba? Diba? Hindi naman kikilos ang Pilipinas mga tol. Hindi naman tayo mangungune, diba? Hindi naman tayo magsisimula ng mga ganyang mga bagay eh. Madedetect, okay, madedetect. Pagkatapos nun, aalis na ulit yung eroplano tapos ire-report lang may na-detect. Pero aatake, hindi. Hindi yan. Hindi mangyayari yun. Iwas na iwas nga tayo eh. Teritoryo ng bansa. Nagtataglay daw ng torpedo ang AW-159 Wildcat chopper bilang pangwasak ng submarino. It has the capability to strike them. So meron siyang torpedo that can hit any submarine that is illegally inside our territorial waters. Ang dami-dami ng mga barko ng China na illegal na nandirito, wala namang nag-i-strike eh. 'Di ba? Wala namang tumitira doon sa mga 'yan, tapos submarine titirahin, 'di ba? Oo, may kapabilidad. Pero hindi natin gagawin 'yan kasi walang kakayanan pa ang Pilipinas mga tol para magsimula ng ganyan. Yun ang sad reality o sad truth mga kapatid. Hanggang detection lang muna tayo. Madedetect, re-report, hanggang dun lang muna. Tapos protesta, diplomatic protest. Hanggang ganun lang muna tayo. No? So kahit anong sabihin ng AFP, hindi sa mga tol, alam naman natin ng realidad eh. Kahit sabihin ng aeroplano, etong aeroplano to, may kakayanan to strike them. Ay, ganun pa. Balikan natin yung sinabi ni Bronner mga tol. Ito. Bilang pangwasak ng submarino. It has the capability to strike them. Oh. So meron siyang torpedo. It has a capability to strike them. So meron siyang torpedo. Pero hindi naman tayo magsisimula ng Hindi naman tayo magsisimula. May na-detect na submarine, pumasok, illegal, titirahin agad. Sample muna dun sa mga nambabangga. Sample muna dun sa mga nangaharas, no? Dun sa mga nambubulas. 'Di ba? Sample muna dun sa gray ship na gustong humarang doon sa barko natin dun sa may Pag-asa Island. 'Di ba? Mga illegal din yung mga 'yon. No? So tuloy natin. That can hit any submarine that is illegally inside our territorial waters. If the need arises, kayang-kaya niyang i-interdict, or tirahin yung mga iba pang mga seacraft with its rockets. Mayroong dalawang anti-submarine helicopter na ginagamit sa ngayon ng AFP. Ngunit dahil kinakailangan natin ito sa mga maritime patrol at maritime security sa ating exclusive economic zone, balak pa nilang dagdagan ng 4 ang nasabing mga helicopter. Samantala, formal nang umupo bilang bagong pinuno ng Philippine Coast Guard si Admiral Ronnie Hill Gavan. Pinalitan ni Gavan si Artemio Abo. Bilang bagong pinuno ng PCG, tiniyak ni Gavan ang patuloy na pagprotekta sa mga teritoryo ng bansa. Sa gitna iyan ng mga hamong dala ng presensya ng mga barko ng China na nasa West Philippine Sea. As always, I will remain to be steadfast in protecting our country's maritime interests and territories, particularly of our country's sovereignty and sovereign rights, as well as protecting the livelihood of our fisher folks and other users of the sea. Malaking problema na po talaga para sa Pilipinas ang patuloy na panggigipit ng China mga kapatid, partikular na sa kanilang pagtataboy at paggawa ng agresibong mga aksyon sa mga barko ng Pilipinas sa atin mismong sariling teritoryo. Isang magandang hakbang ng ating pamahalaan ang patuloy na pagpapanatili ng mga military outpost sa mga lugar na gustong angkinin ng China gaya ng sa Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Alam natin mga kapatid na bagaman kinakapos tayo sa budget lalong-lalo na sa pagpapalakas ng ating depensa, ngunit nakikita naman natin ang ginagawa ng AFP at Philippine Coast Guard kung paano nila pinoprotektahan ang ating bansa. Tama at naman. sana sa mga susunod na araw at taon magkaroon pa tayo ng karagdagang military base sa mga lugar kung saan masigasig na inaangkin ng China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Alright, ikaw ano ang masasabi mo dito sa videong to mga tol, no? So yung helicopter, anti-submarine helicopter i-deploy, nakakabilib, no? kung talagang yung capabilities niya is mapapakinabangan, good. Pero kung pan-display lang 'yon at pang ano lang 'yon, kumbaga pang yabang lang din natin, wala, no? Meron tayong mga gray ship na pan-display lang eh. Itong anti-submarine helicopter palili pa rin i-deploy.
Pero I doubt, no? Doon sa sinabi, kayang-kaya nitong tirahin sila, yung mga illegal na pumapasok sa ating soberanya. Di naman bago sa atin mga tol na pinapasok tayong illegal, di ba? Sila pa nga nagsisiga-sigaan dito sa atin pero wala naman tayong masyadong nagagawa. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.